May mga bagong pangalan na nabanggit si retired police officer Las Cañas kaugnay ng Dimanoy Davao Death Squad. Ang dating bodyguard ni June Pala, iniugnay ni Las Cañas sa pagpaslang sa dating broadcaster. Kabilang na raw siya ngayon sa mga person of interest sa investigasyon ng PNP. May report si Victoria Tulad. Sa investigasyon ng Senado sa pagpatay kay Davao journalist June Pala, nabanggit ni retired SPO3 Arturo Las Cañas ang isang Jerry Trosio. Sabi ni Las Cañas, dating bodyguard umano ni Pala si Trosio na tumulong sa kanila para matiklo si Pala. Si Trosio ayon kay Lacson ay kasama sa investigasyon ng PNP sa Pala murder bilang person of interest. Yes, sir. The investigators were not able to find Jerry Trosio, sir. Why? I'm not private to the reason why, sir, but you're now the regional yes, sir. director, di ba? So Probably, sir. I'll give you a tasking, you find out Yes, kung sir. ano yung talaga nangyari sa follow-up. If there was real effort to look for him and conclude the investigation, because that's material. Sa pagkaalam ko po, si Jerry Trosio ay empleyado na City Hall hanggang ngayon. Andun daw sa City Hall. We'll check immediately, Check, sir. i-check mo. Check it now. Pumunta ang GMA News sa Davao City Hall para alamin kung nagtatrabaho pa nga roon si Trosio. Pero ayon sa Human Resource Management Office, sira ang kanilang database kaya hindi ma-check kung mayroon ng empleyado na nagngangalang Jerry Trosio. Maging ang Davao PNP, hindi raw siya mahanap. Pinapatrace ni Regional Director where is he connected, and we tried with the city government but we could not get any answer. We're trying our best to locate him pero hindi nga namin makita. Kabilang din sa mga nabanggit ni Las Cañas na miyembro ng DDS, sina SPO1 Jim Tan at Senior Superintendent Romel Mitra na parehong aktibo pa sa serbisyo. Ayon sa Davao Police, nasa Makati na si Mitra. Si Tan naman na nakadestino sa Davao Police Station 6, ipatatawag. At my level, question ko pa rin siya. Kung I'll find out na mas mataas yung offenses nila or whatever, then I'll recommend to the higher office. Wala naman siyang... Ayon sa hepe ng Davao PNP, pinapasuri niya muli ang mga kaso na nabanggit ni Las Cañas, gaya nga lamang ng pagpatay kay June Pala. Pero dahil maraming taon na ang nakalipas, maaaring mahirapan na raw sila na maungkat ang ilang impormasyon. Tinawag naman ni Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo na pawang imbento lang ang mga sinabi ni Las Cañas sa pagdinig. Tulad ng ipinunto ni Senator Ping Lacson, hindi raw tugma ang pahayag ni Las Cañas sa press conference noon at sa kanyang sinumpaang salaysay. Mismong si Las Cañas na raon nagsabing wala siyang personal na kaalaman sa mga patayan. Hindi rin daw magagawa ni Pangulong Duterte na mag-utos na magpapatay ng sinuman. Mula rito sa Davao City, Victoria Tulad, GMA News.